Paminsan-minsan ako'y nakain sa labas mag-isa at ako'y nakakain sa mga Indian restaurant dahil may mga pagkain ang Indian na talagang gustong-gusto ko mga kaulam. Kagaya niyan, tingnan ninyo yan ay malaking parang nilulon na hindi ko maintindihan, parang maliit na kumot. Pero yan mga kaulam, ang tawag diyan ay dosa. Yung tatlong sausawan yan ay iba't iba ang flavor. Yan, tingnan ninyo. Ang isa, yung makulay, yung nasa gitnang sinawsawan kung ayan, yan ay may mga gulay na mga carrots, patatas, pero merong sauce na nilagyan nila ng mga masala, ng mga kung ano-anong spices. So, hindi sanay kumain ng may mga spices at may amoy, hindi talaga nila magugustuhan. Tapos, yung nasa huli namang iyon, yun ay parang kulay pink sauce na parang sauce ng spaghetti pero maanghang ng kaunti at medyo maasim-asim ang lasa noon at maanghang din talaga. Tapos, yung puti na sinawsawan kong iyan, yan naman ay niyog na nilagyan nila ng mga spices. Yan ang pinakamasarap sa akin na sausawan, yung niyog na iyan. Pag gusto kong kumain sa Indian restaurant, ako'y nag-iisa talaga dahil ang mga anak ko hindi kakain niyan. Ang asawa ko naman kakain niyan pero aayaw niya pag umaga. Yan pagkain iyan ay almusal sa Indian. Hindi yan na sa tanghali, yan talaga'y almusal nila. Kaya aking idinate ang aking sariling mag-isa mga kaulam. Tsaka minsan, kung alam ninyo, kung nararanasan ninyo, tayong mga babae, meron tayong me time. Meron tayong mga oras na gusto natin nag-iisa, gusto nating tayo laang muna, walang maingay, walang makulit. Yung tayo laang talaga sa ating sarili. Sa mga pagkakataong gayaan, binibigyan natin ang ating sariling mag-isip, marami tayong mga alalahanin, marami tayong mga pinaplano, marami tayong mga gustong gawin, ay di pagkagayang nag-iisa, naiisip natin lahat iyon, napaplano, naaayos, hindi yung pag may kasama tayo, wala na tayong ginawa, kundi magmaritisan. Diyan mga kaulam, yung mga waiter ay nakatingin sa akin dahil ako talaga pinakamaagang nagpunta diyan. Ako lang yata ang kauna-unahan nilang customer. Ay hindi sila, syempre hindi naman sila sanay na ang Pilipino ay napasok sa ganyan. Bihirang-bihirang Pilipino ang napasok sa ganyan mga restaurant. So nung nakita nila ako, parang namangha sila sa akin. O diba, charot. Tapos medyo nagulat sila dahil alam na alam ko kung ano yung o-orderin. Hindi yung naghahanap ako kung ano ang kakainin. So pag order ko, agad napangiti sila dahil sa isip-isip nila, alam ko agad kung ano ang kakainin. Tapos ako'y naiiyamot ng kaunti diyan mga kaulam dahil ako'y pinapanood nila. Dalawa ang waiter diyan tapos pangatlo yung isang kahero. Lahat sila'y lalaki. Diyan mga kaulam talaga dito sa mga ganyan, sa mga cafeteria, sa mga Indian restaurant, kadalasan talaga yung mga lalaki ang nasa loob at nagsisilbi, ang kahero. Bira kayo makikita ng babae. Ay diyan, kaya ako medyo naaasiwa ng kaunti. Ako'y kanilang pinapanood, pero ako'y nag-iisa. Tapos sila'y tatlo lalaki, sila'y nakatingin sa akin. Dahil pa sa akin na nasa reality show. Ay sa gutom ko, hinayaan ko na lang na ako'y kanilang panoorin. Alam nga naman sila aking alokain, ay yun na may pagkain na nila, ay di sila sumandok ng kanila. Marami naman sa kusina nila. Pagka ganyan ako'y nalabas ng maaga at ako'y nakain ganyan sa mga restaurant, ako'y ibig sabihin ako'y may napaka-importanting tatapusin sa labas. Dahil ako mga kaulam, hindi ako basta-basta nakain sa mga restaurant dahil nga mas gusto ko pa ang magluto sa amin at sa amin kumain. Pero mga kaulam, pag sa restaurant ng Indian kayo kumain, talaga mga kaulam, ay talagang matipid. Napakamura ng kanilang pagkain, masarap pa. Pero ako hindi nakain doon sa mga Pilipino. Minsan, nakain na, pag may mga kasama, pero mahal sa ibang restaurant. Iyan talaga makakaulam. Yan kinain kong iyan, ay wala pang, parang ang binayaran ko dyan ay 15 dirhams laang. Kasama na ang tubig. Kung sa iba kayo kakain, ay langot ang inyong 30. Siya, diyan na kayo at ako'y paamin na.